So what is up guys, Watspeed here, and again we are back with another video. So for today, samahan nyo ako. Subukan lang natin tong Dynamax. Ito yung gagamitin natin papuntang Pampanga. Actually punta tayong Pampanga ngayon. And ano na rin, subok na rin kung okay nga ba yung range na to. Ang nakalagay sa papel nito is 160 to 180 km range. Malalaman natin. Siyempre, hindi lang tayo nag-iisa ngayon. Sama natin ang ating OBRs. Subukan natin yung paano, kamusta siya pag may angkas. By the way, dito tayo mag-uumpisa sa Commonwealth, sa may Batasan. Ang pupuntahan namin sa Pampanga is San Fernando. So let's go. Huwag nang paligoy-ligoy pa. By the way, Uno Gaming lang kasi siyempre, range ang habol natin eh. From dito sa Batasan hanggang San Fernando, Pampanga parang abot din ng 80 kilometers. So balikan 160. Currently 100% tayo. Chinerge ko siya kagabi. So malalaman natin kung ilang percent mababawas pagka dating doon sa Pampanga. Sa malabagina nito. Ang cute lang. Mamaya parinig sa busina. Pero comfy siya. Kahit na may angkas. Maingay itong puwit siya. At sa tenga. Ganda ng motor kanina, no? Punta tayo sa usapan ng motor nga. Ayun, dati kasi di ba nga nagmotor ako. Na-addict ako sa motor, kaya hindi naman lahat ng motor alam ko, pero almost lahat or majority alam ko. Ewan. Ayun ang magandang tanong. At sa naka-e-bike ngayon. Basa ka na ng e-bike, ha? Oo nga, basher ako dati ng e-bike. Kasi di ko naman alam na may mga ganitong klaseng e-bike. Akala lang natin na e-bike kasi dati yung may pedal, maliit lang talaga. Electric bike lang. Wala akong idea na may ganitong klaseng e-bike, or kasi ito mga bago-bago lang to eh. Dati kasi kung motor naman, pero maliit pa rin eh. Hindi siya mukhang motor talaga eh. Hindi tulad nito. Pag nakita mo, okay yung looks. O ngayon, bakit ako napunta sa pag-i-e-bike? Hindi ko rin alam eh. Dapat, ang usapan talaga natin, di ba, motor? Ano pa nga yun, di ba? Sniper dapat kukunin. Ewan ko bakit. Pero kasi since pa lang naman, since 2018, bike user na kami. So medyo na rin. Romay yun eh. Romay Novo. Kaya medyo familiar na sa electric talaga. Ang lang, hindi ko talaga pinag-focusan na makalayo tong e-bike na to. Kumbaga talagang simulat sa pool pa lang, motor na ako eh. Ay, meron nga palang cross control to. Umaaray din ako sa maintenance ng motor panggas din. Pero kung magkakarga ka ng motor, lala ka sa gas, wala na, ubos pera mo. Magkano ba full tank mo noon? Ay, ayun pa isa, depende pa sa presyo ng gasolina. Speaking of gasolina, may nagsasabi din na oo nga, nakatipid ka nga sa gas, pero patay ka naman sa kuryente. Laki daw ng gastos mo sa kuryente pag yung mga ganitong klaseng electric motorcycle. Sige, mag-computan tayo ng kilometers per liter at kilometers per wattage. Nag-search kasi ako kung paano computein yung nalobat mo to, na-drain mo to. Tapos, kumbaga yung kain niya per 1 kilometer yata. Parang ganun. Basta yun, papakita ko na sa inyo yung computation. Tapos, kinompute ko rin kung magkano magiging full charge from 0 to 100. Sabi natin itong Dynamax, ang specs niya is 72 volts, 67 AH. Sa isang single charge nito or yung 100% nito, aabot siya ng 160 to 180 kilometers. Ngayon pag nag-charge ka ulit, diba, sabihin na natin na zero mo, na drain mo, bale mangyari 60 pesos lang 180 kilometers mo. Pero pag palagay natin sa motor, pinaka matipid sa gas siguro si Bergman. So, alam ko kasi si Bergman matipid eh. So 56 kilometers per liter yata siya, hanggang 180 kilometers. Papatak ng 190 pesos. Kailangan mo ipagas para makaabot ka ng 180 km. Pinopoint ko dito is kung magkano aabutin ng gastos mo pag tumakbo ka ng 180 km. So currently, ang price ng gasolina ngayon, yung 95 octane, 58.15 per liter. Tulad na sabi ko, nag-average si Suzuki Bergman ng 54 to 56 kilometers per liter. Ngayon, pagka dinivide mo yung 180 kilometers
sa 54 to 56 kilometers. Sa pagpalagay na natin 56 kilometers per liter, ito lalabas 3.16 blah blah blah. Yung price ng gasoline, ito times natin dyan. Ayan, yan yung magiging gastos mo pag tatakbo ka ng 180 kilometers sa Suzuki Bergman. Yan yung pinakamatipid. Almost 190 pesos. O diba? From 60 pesos to 190. Sino mas magastos dun? Para mas maliwanagan. What speed na nag-e-edit? Pakita mo computation para mas maliwanagan sila. Tusan po. Ganito mo kakomputein yung magiging gastos mo sa pag-charge ng NXT Dynamax or ng kahit anong electric motorcycle. Una, kukunin mo yung specs niya, which is yung 72 volts 67 Ah. Pagka-timesin mo, 72 volts times 67 Ah. Magiging sagot niyan 4,824 watt hours. Ngayon, ito, convert mo siya yung watt hours sa kilowatt hours. 4,824 watt hours divided by 1,000. Magiging sagot is 4.824 kilowatt hours. Ngayon, magkano ang electricity rate? Ayan nakalagay. 11.96 per kilowatt hours. Ay, 2024 pa pala to. Yan yung price ng kilowatt hour dito sa Pilipinas. 11 to 13 pesos. So, sige, sabihin natin 13 pesos. Ito magiging formula niyan. 4.824 kilowatt hours times 13 pesos. 4.824 4 times 13. So, ayan lang. 62 pesos lang magiging gastos mo sa 180 kilometers or sa isang full charge ng NXT Dynamax. Compared dun nga sa 180 to 190 pesos. Diba? Biruin nyo, layo nun. Ayun ang sagot. So hindi siya ganun kalakas sa kuryente actually. Kung siguro, araw-araw kang pumabiyahe ng 180 kilometers, araw-araw ka nagja-charge, edi araw-araw ka may bill na 60 pesos. Naku, magana tayo, expressway. Parang ano lang din pala to yung sa may... Tatagay-tay. Hindi, yun... yung Patagaytay nga, tama. Galing mo talaga. You read my mind. Makahulaw, alam na kasama ko sa mga rides niya. Isa pa sa nagustuhan ko sa mga electric, smooth siya. Bilang galing sa pagmumotor. Diba pinaka-complain ka sa pagmumotor, yung vibration. Diba nagkaroon ako ng Suzuki Smash yan Grabe yung pagkaka-vibrate nung makina. Pagka kwarta na, hanggang 4 lang kasi Hindi na ako pwede lumagpas ng 50 kilometers per hour. Pagka umabot na ng 60, sobrang vibrate na. Marami-rami din nakakapansin na pagka galing sa motor, tapos nag-testing ng e-bike, nasabi nila smooth daw pagka nagto-throttle ka, yung power, yung torque. Oo. Right? 100 meters pa lang. Saan dito? Doon pa. Doon pa. Kala ko dito right At tuwing umuulan. Kailangan mo ng di ba? Rolling shot. Ano mo rolling shot? Kaya niya ako sa jeep. Para magtaka sila. Parang rolling shot. Katulad ni Waybolt kalmado lang yung torque niya. Waybolt kasi gano'n mo lang. Pero nasa tono kasi yun. So wala gusto ko yung tono nun Sila the biggest McDo, tayo the biggest M. Bakit yun nakalagay doon 225 kilometers. Saan? May sign doon? May sign doon ba? Uy, tara bago na tayo. Ito talaga yung gusto kong feature nito yung cruise control. Mararamdaman nyo yung mga naglo-long ride, mapamotor or electric. Pag naka-throttle kang ganyan ba, maluwag yung kalsada, saka throttle kang ganyan, nakakapagod din. Yung mga features pala nito same lang dun sa features ng Storm X tsaka ng Storm. Nasa uphill ka, tapos hindi ka nag-throttle, hindi ka nagpreno, hindi ka atras basta-basta. Ngayon pag pababa naman, para siyang may engine brake. So update, siguro mga more or less 1 hour na lang tayo. Pero bumiyahe na tayo ng mga ilang oras, siguro mga 2 hours na magto 2 hours. Kamusta ka naman dyan? Kaya naman. Honest review mo sa upuan dyan, yung comfort mo dyan sa likod. Nasa na ako, nakakabit na ako. Pag-upo, syempre, dahil nga siguro, mamaya na tayo mag-3 hours. Mga kain-kain. Or pahinga. And then,
pag mas mataba pa sa'yo yung nag-drive, mas nakakangawit. Mas nakamukha ka kaya ang ngawit. Pero yung ngawit naman ng ko is tolerable. Hindi siya yung super ngawit na nararanasan ko. WSP. Kung gusto nyo i-check itong Dynamax, search nyo yung pinakamalapit na NXT e-bike branch sa inyo para ma-check nyo na rin in person. Ito, sa Arca ng Pampanga. Picturean ko siya. Isa pa. 0.5 mo para kita yung unit. Ikaw. Pinaintindihan sinabi ni Kuya eh. Kasi. Boss, siya. Sorry Kuya, hindi ko naintindihan sinabi mo eh. Parang pasig lang. Oo nga no. Pasig na pala tayo eh. Dali lang yan. Ano pa ako? Ay, saan parking ito? Sa park. Automatic alarms. Hindi ba iwan? Ha? Hindi, nakakaba lang. Siyempre, wala naman akong GPS dito eh. So, quick update lang. Dito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Tumakbo na kami ng mga 74 kilometers. At meron pang natitirang 56% pa natitira. So, yun lang. Tabush. Okay, let's go. Kasi hindi ko kabisado dito. Kaya makicharge muna tayo kaila EVI kasi pagka diniretso natin ng Commonwealth 80 kilometers ulit. Para lang sure, makicharge tayo kaila EVI. Meron tayong 56%. Ayoko lang naman kasi magtulak. So doon na tayo kaila EVI makicharge. Para lang sure ba. Ilang oras pa punta doon? 1 hour and 4 minutes. Halos 2 hours din. Siguro kaya natatanong ng iba kung paano pag naabutan ng lobat sa daan. Kasi baka ina-anxiety sila na hindi abutin or kapusin sila sa range. Maganda lang siguro talaga magplano kung saan pwede makicharge, ganun. Makikiusap lang, pwede naman magbigay. Ganun lang siguro, magbibigay na lang. Pwede naman din explain na hindi naman din ganun lakas sa kuryente yun. Kung 60 pesos ang 0 to 100 nito, pwede na natin bigyan ng 60 pesos yun. So itong pauwi na kami, hindi na ako nagtipid mode kasi nga alam ko na makikicharge ako kay Ibiyahe. Tapos gabi na rin, medyo delikado na at ayoko nang abutan na aberya pa. Huge shoutout sa NXT E-Bike Philippines sa pagpapahiram sa NXT Dynamax. At syempre maraming salamat kay Ibiyahe Moto sa pagpayag na makicharge sa kanila para makauwi kami ng safe at hindi nag-aakay papuntang QC. Check natin kung 22% to. Hindi tayo makakauwi talaga. Pero at least ilang kilometers din yun. Kanina 80 papunta eh. Tapos dito 6 plus 60 yata. E di bale 140. Oo. Okay na rin.